Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Communications at kasama po natin si Pastor Bong upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Kumusta po kayo? Magandang araw din sa iyo, Jerel. Para sa ating unang question, adultery o cheating na ba agad kung ako ay tumingin sa iba nang may pagnanasa o mali siya habang ako'y nasa isang relasyon? Ayan. Napakagandang tanong yan. Kasi ang issue ng adultery, hindi naman tungkol dun sa ano yung relasyon yung dalawa na nag-exist. Ang sabi ng Lord, if you look at a woman with lust, kahit wala ka pang karelasyon, you have already committing adultery in your heart. Kaya ang idea ng adultery is your faithfulness to God. Kaya ang buhay mo, ang isip mo sa Diyos. And even before we think, alam na ng Diyos yun eh. Kaya nga, ang binabantayan natin, yung ating takbuhin ng isip. Kaya sabi ng Bible, whatever is true, whatever is honorable, whatever is pure, let your mind dwell on these things. Kaya yung faithfulness natin ay sa Diyos. Kaya hindi issue kung may relasyon ka o wala. Praise God. Thank you, Pastor Bong. Para sa ating pangalawang question, kung minsan ay hindi may iwasang mapatingin sa ibang tao, lalo na kung sila ay may kapansin-pansin na katangian, kahit na mahal mo at tapat ka naman sa iyong asawa. Ano ang mga praktikal na paraan upang makaiwas sa adultery o cheating? Ayan, alam mo, napakaganda rin tanong yan. Kasi una sa lahat, gusto ko maintindihan mo na yung pagtingin at paghanga, hindi naman masama yun. Kasi kagandahan yan eh. Pero ang masama, yung pasasayahin mo yung sarili mo, parang satisfying your lust dun sa iyong pagtingin. Kumbaga sabi nga ni Martin Luther, sabi niya, hindi mo maiiwasan ang pagdapo ng ibon sa iyong ulo. Pero hindi mo nang papayagan magpugad doon, di ba? So ganun din yan. So kumbaga, hindi naman pandaraya yon, adultery yon kung humahanga ka lamang. At normal yon, binigay ng Diyos sa atin yon. Pero yung pagnasain, siyempre, iba na yon. With or without asawa, as I've said earlier, yan ay pandaraya sa iyong sarili at sa Diyos. Amen. Thank you, Pastor Bong. At para sa ating huling katanungan, sa panahon kung saan ang sex before marriage, live-in, situationships at sari-saring kompromiso ay nagiging normal na sa ating kultura, paano makakalaya at tuluyang makapagbago ang isang tao sa gantong klaseng relasyon? Napakabigat din ng tanong yan sapagkat tayo ay nabubuhay sa pressure sa sistema ng mundo. And I praise God kasi sabi ng Bible, do not conform into the standard of this world, but be transformed with the renewing of your mind. So magsimula ka doon sa pagbabago ng iyong isip at hayaan mong si God nagtatransform sa atin at siya tutulong sa atin. So in other words, you better feed yourself with what is treasure, parang precious sa Diyos, no? Kaya nga sabi ni David, I treasure your word in my heart that I may not sin against you. So crucial yun eh. Kasi yung kultura, nagbabago-bago yan eh. So kung susunod ka dyan at hindi ka susunod sa paraan ng Diyos, tayo rin ang magsasuffer eventually. Kaya ang Lord, binigay niya yung utos na yan para ingatan tayo. Kasi yung idea ng adultery, yun ay anything outside the covenant relationship. No, sex outside the covenant relationship or yan, whether before or after or kahit sa labas, basta anything like that, yan ay hindi nakakabuti sa atin. Yan ay makakasama sa atin kasi we are not meant to live that way. Kasi ang design ng Diyos sa atin from the very beginning, male and female. And what God has put together, no man can put asunder. So talagang may covenant relationship. Kumbaga sa Tagalog, katulad sasabi ko sa preaching, nung ginikha ng Diyos si Adan at si Eva, hindi iba-iba. Adan at Eva lamang. Ayun. Hindi rin para sa paradong lalaki kasi Adan at Eva, hindi Adan and Steve, di ba? Hindi ganon. Hindi rin Madam and Eve. So, bakit? Kasi part yun ng design ng Diyos eh. Anything beyond that God's design, immorality yun, considered as part of adultery. Praise God. Salamat sa napakalinaw na sagot, Pastor Bong. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.